Ngayon mga idol, ano yung panlima na pasabog na bago? Ito pa rin, yung ating A800 SE. Ito, bago sir, nakaraan, binlag mo na yan ba't bago? Kasi nga, meron siyang upgraded version. Yun na yung binibenta ko ngayon, yung upgraded version. Bakit? Hidden gem, kung tawagin ko And then ngayon, meron na siyang 4G. No? 4G capability, 4G connectivity. Kasi nga, pwede na siya ngayon mag-live stream. And pwede na siya mag-GPS recording. Yun yung advantage nitong bago, yung upgraded version ng 70Mi A800 SE. Yun ang the best doon. At mas mura. Good morning mga idol. Ito, dashcam ulit tayo at bibigyan ko lang kayo ng update kung ano yung mga bagong dashcam ng 70Mi mga idol. So, kung papansinin nyo, meron tayo dating video na pinakita ko yung iba't ibang dashcam models na meron sa 70Mi. But this time, marami pong mga na-add na dashcam sa lineup nila. Actually, merong anim na dashcam actually ang nadagdag. Pero, ipapakita ko sa inyo yung mga on-hand ko lang muna ngayon, pero ipa-flash ko sa inyo sa screen yung mga bagong dashcam pa. No? Kasi yung mga nakikita ninyo, katulad nito, nandiyan pa rin yung mga A810S, syempre ito yung flagship, yan, A410, yung pinakamura, nandiyan pa rin naman. Pero dito, sa kaliwa ko, bago to, ito yung mga bagong models. Then, yun nga, 5, no? Basta i-discuss ko na lang sa inyo. Pero ito, papansinin nyo, ito yung mas lumang model, pero hindi to phase out nandito pa rin to. Available pa rin yan kasi syempre depende nga sa budget ninyo and sa features na kailangan ninyo. Pero itong A800 SE, mapapansin mo, nasa gilid siya ng kaliwa kasi ito nga pinapakita ko yung mga bagong models. Pero wag kayong papakasiguro sa A800 SE, yung all-time favorite bestseller natin. Huwag kayong papasiguro na luma na ba siya dahil nga naglabasan na yung panibago. Diyan po kayo nagkakamali dahil ang A800 SE ay hidden gem ng 70Mi mga idol. At i-discuss ko sa inyo kung bakit hidden gem siya. Nandito lahat ng kailangan ninyo. Still, A800 SE pa rin ang the best para sa akin at bestseller natin. Bakit? Papakita ko sa inyo kung ano ang bago dito. Tara. Ngayon mga idol, ito, sige, i-discuss na lang muna natin kung ano yung mga bago. So, katulad nito, itong nasa kaliwa ko, no? So, ito yung T400, no? T400 set kasi, set nga siya na triple camera. T400, meron siyang 2.5K resolution. And then sa likod, syempre, karaniwan naman sa likod ay yung 1080p. And then sa inside, is 1080p rin, no? Tapos yung front lang, ang 2.5 resolution. 2.5K resolution. Ngayon mga idol, ano bang pinagkaiba ng triple camera na to? Kasi merong mga triple camera, alam niyo naman siguro yan, na may mga triple camera na para sa akin ano siya, medyo pricey rin, then magkahiwalay, no? So meron kang module sa harap, no? Tapos meron kang module sa likod, then meron pang module sa loob na hiwalay. Meron ganun mga nakukuha. Pero yung sa atin, yung camera niya, yung kanyang mismong module sa front, yung front camera niyang nakatutok sa labas, nandun na rin yung camera module niya papunta sa inside. No, ganun po ang T-series natin, T400. Magkasama po yung front and inside camera. So yung panlikod lang ang nahihiwalay. So sa T400, yun nga no, triple camera siya, then medyo mas limited lang, medyo may konting trade-off kasi may mga features na wala. Like nung ADAS technology, nawala siya. Pero, tapos yan, ADAS technology, yun lang naman. So, pag sinabi natin GPS mga idol, ano ko lang uli, na ang GPS po mga idol ay built-in, karaniwan sa mga dashcam natin. Karamihan ng dashcam natin, built-in yung
karamihan na models, I mean, built-in yung GPS. No, pag sinabing GPS kasi, nandyan yung time, speed, then yung location stamp niya. So ibig sabihin yung metadata nandoon. Meron siyang GPS. Pero yung iba kasi ang tinutumbok nila na, sir, may GPS ba yan? Anong GPS ba yung tinutumbok nyo? Yung pala, ang tinutumbok niya ay yung GPS tracker. No? Yung GPS tracker pala yung sinasabi nila. Which is, yung GPS tracker ay may certain dashcam lang na may capability na gawin yun. No? So ibig sabihin, remotely, nasa malayo yung sasakyan ninyo, ibang midala, then nalolocate ninyo kung nasan siya. Yun yung GPS tracker at papakita ko sa inyo kung ano yun. Ngayon, yung isa naman, no, yung GPS nga na sinasabi natin ay yung para sa timestamp. So, kapag kunyari yung frame ng video ninyo, may nakalagay na speed, location, longitude, latitude, parang ganun yun no? That's time and date, speed yun. Ganun nga yung pinaka-GPS nya. Yun yung purpose naman. Ngayon mga idol, balikan ko lang tong T400. Huwag kayo mag-alala, capacitor type pa rin siya. So ibig sabihin is mas maganda siya sa mga tropical country. Yan. Wi-Fi, yes, of course, yung kung paano nyo i-retrieve yung mga footage, nandun pa rin. Night vision, voice control, yan, ganyan. Voice recording, buffered emergency recording, nandiyan pa rin. Yun yan, no? So, 2.5K siya, which is 1440p resolution. So, nandun pa rin yung mga features na yun. Yun nga lang, ang trade-off ng triple camera niya, nawala lang yung iba. Pero, yan, road stories, alam ko, nawala na rin dito. Pero kung hindi nyo naman kailangan, lalo na sa mga nag-grab, mga kapatid nating nag-grab or in-drive, no? Yan. Yung mga nasa, mga biyaheros natin, no? Mga naka-van. Mahalaga sa kanila to. Nako, lalo na yung, may napanood ako, tindi nun. Diba? May nangyari sa loob ng sasakyan. Huwag na natin masyado pag-usapan. Pero yun nga, no, may nangyari doon. Then, isa pa, kunyari, pagka tumatanggap kayo ng pera, pagka, siyempre, bayaran na, o bayad po, maganda nakikita yung mga transaksyon, no? Ngayon, yun yung kahalagaan. So, talagang, etong mga to, T-series natin ay talagang para sa mga, natin, mga drivers natin, biyaheros natin, na mga kapatid. Yan, mga idol, no? T400, sinabi ko na lahat yan kasi yung T800, which is ito, T800E. Mga idol, huwag kayo malilito, magkaiba yung T800 lang, T800, sa T800E. Meron tayo T800E, which is ito yun, no? Ang pinagkaiba lang nito sa ating T400, actually, ay yung kanyang resolution. 4K resolution lang to. Mas malinaw ng onte. Pero yung ibang features niya is, yun pa rin, ganun pa rin. Yung nawala rin. Yung dating features, nandun pa rin. Yung features na meron yung T400 natin, meron din. Yun lang talaga. 4K resolution to. And then yung T400 ay 2.5K resolution. Yun yung bago natin. Yan. Ngayon, yung gusto niyo naman, nakikita nga. Basta triple camera requirement, iyon. No? Ngayon, sir, meron bang GPS tracker yan? Meron bang live streaming yan? Meron bang ADAS na triple camera? Meron bang may road story? Meron bang lahat ng features ng high-end o naka Sony Starvis? Gusto ko meron din nun. Pero triple camera, meron po. Yun po yung T800. Sorry, wala po akong stock dito ngayon. Kasi medyo one day, kumbaga hindi siya onan. One day before, kailangan sabihan nyo kung papa-install nyo sa akin yun kasi medyo pricey lang na konti. Yun talaga super premium. Kung ano yung merong A810S, kung ano yung meron sa kanya, yung live streaming, GPS tracking, ADAS, voice control, lahat-lahat na, super capacitor, yung screen mas malaki, triple camera, inside, in and out, tapos sa likod, nandun lahat. Yun. T800 po ang hinahanap ninyo. So, kaya malilito, T800 yung pinaka-premium. T800E yung 4K resolution pero kamukha lang siya ng T400. Yan. Pero mura lang to mga idol. Ngayon, ano bang advantage ng tunay na may inside camera? Kasi minsan maisip mo, sir, lagyan na lang kaya natin ng A800 SE and then magbumili kaya ako ng maliit. Yung entry level, yung walang screen na camera, dashcam, which is yung M310 namin. Pwede naman, kung gusto niyo mas mura, pero bakit pa kayo pupunta doon meron naman ito. Pero kung gusto niyo
Pwede rin kombinasyon yun. Kunyari, ayaw nyo ng T800 kasi mahal. Di pwede kayong bumili ng A810S, yung mga cameras natin na may 4G o live streaming, may GPS tracker. Bumili kayo nun, then lagyan nyo ng M310. Pwede rin. I-mix nyo na lang. No? Ngayon, ano ba kasing advantage ng dedicated na inside camera? Ito po, may infrared. Yun. Infrared. Kasi pagka po tayo nagde-drive, sa Metro Manila siguro may street lights, okay, malinaw, maliwanag. Pero pagka nasa probinsya na or sobrang dilim, alam naman natin, wala nang liwanag na papasok sa loob, nakatint. Ang dilim. Yun, medyo mabibitin, di ba? O, unless buksan mo yung cabin lights. Ang sagwa naman, ang hirap mag-drive. Sisilaw ka. Ngayon, kung gusto mo nga, kung ang tanong mo nga, sir, malinaw ba sa loob? Yes, paggabi. Pagka umaga, pare-parehas lang. Pero paggabi, doon lumalabas. Doon nagsashine ito. Bakit? May infrared siya. So, ang infrared po, yun po yung hindi visible sa mata natin, pero visible sa camera. So, meron siyang binubugang flash. May light fill. Siyang binubuga paggabi na. Yan, iilaw po yung infrared na yon, and then, yung camera ninyo is magche-change from colored to black and white. So, mas mahalaga yung black and white. Di ba yung black and white? Basta mahalaga, maliwanag. Kasi meron nga siyang ilaw na hindi visible sa mata mo, pero visible sa camera. So, ang liwanag nun, black and white nga lang. Alam niyo naman siguro yung makakuha ng CCTV, di ba? Yun, di ba nagba-black and white sa gabi? Kasi nga, titiran na siya ng infrared. Then, yun na, maliwanag na yun. Yun. So, ang trade-off lang, hindi na siya colored, pero black and white. Pero, maliwanag. Hindi malinaw, no? Ang salita doon, kung maliwanag talaga. Dahil nga may infrared na flash. Yun. Pero hindi nyo nakikita yun. Sa sasakyan, madilim. Pero sa camera, maliwanag yun. Yun ang infrared. Ngayon, yun yung pinaka-advantage no. Pero kung gusto mo nga, pwede rin naman, M310. Tutukan mo lang yung loob kung hindi naman masyadong critical eh. Yun, no, ngayon, sir, ano pa bang bago? Meron pa. T800E, T800, T400, bago. Meron pa, isa. A810 Lite, no? So, yung A810S, hindi ko na i-discuss, pero alam nyo na to, ito lahat nandito, mamaya madadaanan ko rin, pero hindi ko na siya i-discuss. Pero meron tong A810 Lite. Ano po yun? Yan, ipa-flash ko na sa inyo kasi nabili yung aking 3 unit. Wow. Kasi, A810 din siya, hindi, magkaiba na rin itsura eh, pero A810 Lite ang tawag nila. Yung A810 Lite, mas maliit lang siya ng konti, halos kasi laki ng credit card eh. Pahaba yung screen niya, yan, yung nakikita nyo sa screen ninyo, yung pahaba siya na ganyan. Tapos, dual camera rin siya, ang advantage lang, mas mura siya, pero meron siyang features ng 4G. O kaya niya mag-live streaming and GPS tracking. Yun. So, marami kasing gusto ng A810S pero medyo pricey nga. Kaya, ginawa yung A810 Lite na pwede nga siya mag-live stream na mas murang halaga. Mas mura. Pero 4K din siya. 4K resolution. Pero may mga nawala lang din. Ang alam ko like nung ADAS. I-check ko. Ang pagkakaalam ko. Teka, check natin. Okay, so A810, no? 4K nga siya pero nawala na rin yung ADAS. Ewan ko lang yung road stories pero hindi naman ganun kahalaga yung road stories. Yun yung parang computer games. Pero hindi naman ganun kahalaga. Pero yung ADAS technology, yun yung pagka may malapit na tao, may motor sa harap mo, tapos umabante yung sasakyan sa harap mo, ganun, nag-warning siya na the vehicle in front is started moving. Mga ganun-ganun bagay yun eh. No? So yun yung nawala sa kanya sa A810S. Pero marami namang ayaw ng ADAS dahil maingay. Pero kung gusto mong features na yun, A810S ka. Sa A810 Lite, A810 Lite, yun, nawala yung ADAS. Pero, nandun pa rin yung pagiging 4G LTE niya. Yung live streaming and GPS. Yun lang ang pinagkaiba. Pero 4K pa rin siya. And, syempre, hindi na siya Sony Starvis. Kasi nga medyo mas pinababa yung presyo niya. Doon pumasok yung, yung A810 Lite. Mas mura. Yun. So, ilan na? 4 na. Okay. Sorry, 5 lang ata yung bago. Ilan ba yung nasabi ko? Bago. Yung A410, bago pa rin naman yan. Yung A810S, syempre, nandiyan pa rin. A800 SE, nandiyan pa rin. No? A200, nandiyan pa rin. Ngayon, mga idol, ano yung pan-5 na pasabog na bago? Ito pa rin.
yung ating A800 SE. Ito, bago, sir. Nakaraan, binlag mo na yan Ba't bago? Kasi nga, meron siyang upgraded version. Yun na yung binibenta ko ngayon, yung upgraded version. Bakit? Hidden gem, kung tawagin ko Hindi lang siya triple camera. Pero kung gusto mo nga, lagyan mo M310 para maging triple camera. Pero, ito talaga pa rin ang bestseller. Bakit? Ito po nga yung ating A800 SE, yung mga may A800 SE dyan na naka-experience na, alam nyo naman, malinaw, matibay, super capacitor, night owl, HDR, ADAS, road storage, super capacitor, parking mode, voice control, voice recording, lahat nandyan. And then ngayon, meron na siyang 4G, no? 4G capability, 4G connectivity. Na pwede mo na siyang lagyan ngayon ng ganitong pwede mo na siyang lagyan ng ganitong 70 my hardware kit na 4G LTE. Bakit? Kasi nga pwede na siya ngayon mag-live stream. And pwede na siya mag-GPS recording. Yun yung advantage nitong bago, yung upgraded version ng 70 my A800 SE. Yun ang the best doon. At mas mura. Mas mura. Konti lang. Syempre, lagi naman siguro mas mahal lang siya sa regular ng A800 SE yung dati. Siguro mas mahal lang siya ng 800. Ganun. Pero, syempre, in total, kapag pina-install mo sa akin yan, inano mo, medyo tumaas lang siya sa package. Kasi, dati kasi ito ginagamit natin di ba nag-OBD hardware tayo. Bakit? Kasi OBD lang, hindi naman nilalagyan ng SIM card dati yan OBD lang okay na Kaso nga, since meron na siya live streaming, ba't mo pa yung OBD? Dito ka na sa kanyang 4G LTE hardware kit. Ito nga lang mga idol, medyo mas mahal. Kasi totoo lang, doble nito yung presyo nito kung tutusin doble. Kasi bakit? Meron kasi siyang 4G module, meron siyang antag doon, lagayan na SIM card doon sa kanyang module. Merong SIM card nandun yung data communication para sa internet, para dun dumaan yung live stream. Syempre, paano makakarating sa iyo yun? Nasa Quezon City ka, sasakay mo nasa Baguio. O sige, paano papadala yung video? Kailangan ng internet, kailangan niya ng SIM card, kailangan niya ng data. Sa data na yung 4G, dun dadaan yung video papunta sa iyo, di ba? O wala naman libre sa mundo. O lang naman connect sa Wi-Fi yun. Yung Wi-Fi natin para lang sa pag-retrieve ng footage. Yun, kaya kailangan to. Ngayon, yun nga, medyo magmamahal na siya ng konti dahil nga ito na yung gagamitin. Doble nga yun ng presyo nito. Medyo doble, hindi naman dobling-doble. Yun. Kaya, magmamahal ng konti. Pero, alam niyo ba yung capability nito? Tsaka ng A810S na alam niyo naman na gustong-gusto rin ng lahat. Mahal nga lang. Yun nga, meron. ADAS, tignan nyo, compare nyo, side by side. 4K din siya. Ang pinagkaiba lang, ito, hindi siya Sony Starvis sensor. Pero, malinaw. Hardware ni Xiaomi yan. Hindi ko alam kung anong generic na sensor ang ginamit dyan. Pero, malinaw pa rin. So, yun lang pinagkaiba nila nito. Pero, yung presyo naman, malaki. Siguro nasa 4,000 din or 5,000 ang difference. Di ba? Pero, para ka na rin naka A810S. Kaya ito pa rin ang ating bestseller, mga idol. Ayun, no, mga idol, i-discuss ko lang sa inyo yung mga bago natin, mga updates sa mga camera natin. Kung gusto nyo pong bumili ng dashcam, kontakin nyo po ako sa description nito tsaka sa pin comment na itong video na to. Hanapin nyo lang mga idol, may contact ako dyan, may telephone number ako dyan, may messenger ako dyan, may FB page po tayo dyan. Kontakin nyo lang ako at installan natin. Mga idol, syempre, may mga nag-i-inquire, syempre sasabihin nun, sir, magkano ba sa inyo? Hindi ko na i-discuss dito, syempre for competition, tsaka syempre, may formula tayo sa pricing Hindi ko na i-discuss, pero i-PM nyo po ako, bibigay ko sa inyo yung pricing and sabihin nyo sa akin kung anong hinahanap ninyo. Tutulungan ko kayo kung anong dashcam ang bagay sa inyo at sa sasakyan ninyo. Tutulungan ko kayo, pwede tayo mag-usap, tawagan mo ako, pwede yan. Ngayon, yun, sabihin nyo na sa akin kung ano, tas kontakin nyo ako dyan kung gusto nyo umorder. Install po namin. Meron tayong home service, additional fee lang ng konti, pero pwede kami within Metro Manila and yung mga karating probinsya, depende
sa layo, yun mga idol. And then, pumunta kayo dito sa shop namin, sa lugar namin, dito i-install, bibigay ko sa inyo yung presyo. Kasama na doon installation, SD card, yung dashcam, and yung hardware kit. Yan, ibibigay ko sa inyo yung presyo. Mas mura, palagi ko naman, mas mura sa amin. Pero yung price namin, competitive naman. Siguro, masasabi kong mas mura lang kami. Palagi ko lang ha. Hindi ko kasi tinitignan yung pricing nila, pero maganda yung pricing namin. Try nyo rin, magtanong sa akin. Kasi yung price namin, huwag nyo na masyado kukumpara sa mga, alam nyo na, yung mga items na kayo ang magdi-DIY, kayo mag-install, syempre, kinakargahan din namin yan ng konti para sa aming installation services. Syempre naman mga idol, kasi hindi rin ganun biro mag-install ngayon ng dashcam ha. Lalo na sa likod. Ang install po namin na dashcam sa likod, hindi po yung nakalaylay. Ang install po namin, kung sa video ko nakikita ninyo, maalala ko, bagitin ko pala. Sa video ko nakikita nyo, pagka nag-review ako ng dashcam, makita ninyo, yung wire medyo nakasabit-sabit lang. Kasi po, for demo purposes lang yun. Hindi, kasi mga sasakyan ko may dashcam na yan eh. Kumbaga, sinabit ko lang muna para makakuha ka ng footage. Makita nyo lang, yung linaw. Pero installation po, hindi po ganun. Yung installation namin, talagang binabaybay namin yan. Sa kisame, pinapasok namin sa mga hose para hindi maipit ng pinto. Makikita nyo na lang wire dyan, ganyan. O, kunyari, ito yung likod na camera. Ganyan na lang. Ganun di sa harap, yun na lang. Eh, lalo na pag naka-hardware kit, wala sa cigarette lighter, di wala na halos, wala nang makitang wiring. Ganun, malinis po ang pagkaka-install natin dyan, mga idol. Talagang, ginagandaan naman namin abot ng aming makakaya. And then syempre, lalo na sa ngayon, ang dashcam po natin ito marami na nga na may 4G. Kung itong hardware kit na katulad lang nito ng ating OBD, yan, plug and play, medyo mas madali pero tatago mo rin yung wire. Pero itong dalawang to mga idol, ito katulad nito yung hardware kit na to. At yung 4G LTE, talagang hindi po siya plug and play, hindi siya tinutusok lang sa OBD. Nilalagay siya sa fuse box, sa fuse top. Nagpo-fuse top po kami doon. And hinahanapan po namin yan ng fuse na hindi masyadong ginagamit o hindi makaka-apekto sa takbo ng sasakyan. Mamaya kasi pag tinap namin yan, yung pala, power na ng computer box yun. Parang ganun. Di ba? Power na pala ng immobilizer nyo yun. Ng keyless, di ba, module. Di wala na, hindi na kami makapag-start. Hindi kami doon naglalagay. Hinahanapan talaga namin. Kaya minsan nga, medyo napapatagal kasi sabi namin, hindi po pa pwedeng lagay ka lang ng lagay, tap mo lang dito, hindi. Baka delikado naman, wag naman. Baka naman tumirik yung tao pag naputol yung fuse. May tendency, di ba? Fuse yan kung may magasgas, magdikit, di putol. Ganun na nangyayari. Ngayon nga, pinapuse stop siya. And then, ito po, yung isang hardware kit, masabi ko lang, ito po yung ginagamit namin hardware kit para sa mga, naman yan, EV and hybrid. Yun. And correct ko lang pala. Nakalimutan ko. Meron akong maling nasabi nung nakaraan. Yung sa OBD. No? Sa OBD, ang hindi po yan, 3-wire, hindi po. 2 wire nga lang pala. 2 wire lang. So, ang ginagawa niya, pag start ka kasi, pag start mo yung alternator mo, sasabihin, ang voltage ng battery mo, 13.8. Yan. Doon niya na-detect na, okay, naka-on ang sasakyan. On ako, dashcam. Mag-on si dashcam. Pagka pinatay mo, bababa yung voltage. Siyempre, hindi na gumagana alternator, bababa. Pinag-aaralan niya yun. Pagka nag-swing ng baba ng ganun yun, siyempre, inaaral niya lahat. Kung hanggang sa yung threshold na pinaka-ups and downs, upper and lower voltage na nagagawa during nakastart yung makina. And then, pagka pinatay ba, pagka pumasok na, okay, sige, pagka nakapatay yung makina, 12.8, dun lang siya papasok ng parking mode. So, sa EV, hindi siya ganun. Kasi alam niyo naman, electric vehicle, di consistent ang 12 volts, patay tayo dyan. Di ba? Wala, hindi niya masasense. Ano dun yung on, ano dun yung off? Kung pantay nga yung kuryente, naka-start o nakapatay ang makina, pantay ang kuryente. Hindi niya masasabi. Kaya ginagawa namin, ito na nilalagay namin. And then, ito naman, kunyari naman, syempre, nag-start yung mga PHEV or hybrid. Di ba? Ang makina nun, on and off. Start, mamaya mamamatay, pasok sa battery. Start, pasok sa battery. Ganun siya, up and down. So, yung kuryente, hindi niya ma-detect. Ano ba, naka-on ka ba, naka-off ka ba? Yung pala, hybrid ka pala, hindi kita maintindihan. Yun, ganun ang OBD. Kaya hindi na kami naglalagay ngayon yan. Ito na. Pero gumagana naman, depende sa sasakyan. Pero ito talaga, pero fuse stop din to. Pero para sila, meron yan, digital adjustable to, may digital panel doon, makikita nyo. Pwede nyo i-adjust yung kanyang voltage.
kung saan yung battery protection. Pero ito po, yan. Yan yung para sa 4G LTE, yung may SIM card. At yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po. Mga gusto bumili, kontakin nyo lang po ako. Nandyan yung contact natin.